Best future, dito pa rin tayo, no? Is yung magkaroon ka ng lifetime business. Di ba? Magkaroon ka ng lifetime. Kasi pag sabing lifetime, yung pagkapasok mo sa business natin, lifetime na po yun na meron kang business. Mabisi ka man o hindi, meron ka pa rin business na babalikan. Kasi lifetime eh. Di ba? Na at the same time, meron pwedeng makapag-create ng ninanais mo na savings. Maganda ba yun? Isa sa mga best feature kapag ginawa mo yung business natin, pang elevate. Diba yung gamit, no? Yung Temple Online System. Kakaroon ka ng lifetime business na kayang ibigay yung gusto mong savings. Tinakita ko na kanina yung mga nagpa-check. Diba? Ganun lang din ang ginawa. Best feature. Tama ba? Sobrang saya. Sobrang sarap sa pakiramdam na meron kang lifetime business. Kasi ang tanong, ang work ba lifetime? Sige nga. Ang tanong, ang work mo ba, lifetime ba yan? Ha? Yung tipong kapag ka nagpahinga ka, diba? Nagpahinga ka ng 1 year sa Pinas, may babalikan ka pa ba dyan? O, kaya naman mga nandito, magpahinga ka ng ilang ilang months. O, mabalikan ka pa bang company or work? Wala na. Apply na naman ulit. O, sabi nga, no work, no pay daw. Pero dito sa atin, a lifetime business. Okay? Na magbibigay ng savings. Basta gawin mo lang yung Temple online system. Automatic talaga yung income nandiyan. Okay? O ano pa? Best future. Yung tipong meron ka ng lifetime business. Ang kagandahan nun, kaya mo siyang gagawin sa bahay mo lang. Tapos kasama pa yung family mo. Yes. Sa ngayon, mga full-timers, hindi to kasama natin. For the meantime lang yan. Kasi ito nga yung future mo. Sa mga OFW na malayo ngayon sa family. Ito nga po yung best future pinapakita ko sa inyo na pag ginawa mo siya ng tama, ito po yung ibibigay sa iyo. Meron ka ng lifetime business, tapos doing the business at home with your family. Yung tipo, ito, nasa bahay ka lang, no? O, tapos, mamiss mo lang saglit yung family mo, lalabas ka lang ng kwarto mo, o, kaya mo na silang i-hug and kiss, lambingin, di ba? Or makipag-banding, makipagkulitan. Di ba masarap yung ganun? Ngayon kasi dyan sa abroad, yun, hindi mo naman magawa kasi nga ang layo. O ilang kilometro ang pagitan bago ka makapunta rin sa Pilipinas. Tama ba? Ilang oras ang correct? So, dito, ang best picture mo, sa bahay ka lang, kasama pa yung family mo. Kayang-kaya mong magawa. Correct? Oh, the best yan. Ano pa? Best picture. Yan. Idagdag ko na rin to. Ayan, tipong you are the boss in your own business. Yes, bukod sa lifetime business mo to, own business mo din po ito. Ulitin ko, own business mo din po ito. At ikaw yung boss. Yung mentor mo, yung coach mo, yung upline mo, yung tao na nag-guide sa'yo. Katulong mo po yan para mas mag-grow yung business. Kasi lahat naman tayo hindi pinanganak na negosyante ka agad eh. Yes, meron tayong magulang na sabihin natin, meron iba dyan, no? Magulang, negosyante ka agad. Pero ikaw naman, hindi ka na pinanganak na negosyante. Alam mo na kaagad mag-business, no? Baby ka pa lang, baby ka pa lang, alam mo na mag-business. Oh, meron bang ganyan? Wala naman eh. Di ba? Lahat natututunan. Tama? Pero dito po, once sa pagpasok mo dito sa business natin, diba? Ikaw yung own business mo at the same time, ikaw yung boss. Katulong mo yung mentor mo. Kasi sila yung mga nauna eh. Sila yung mga nauna sa'yo, kaya tuturuan ka nila. Tuturuan ka po namin kung paano mo siya gagawin. Okay? Hindi mo boss ang mentor mo, pero apply mo po siya na kung saan. Siya yung magtuturo at mag-guide sa'yo. Okay? Ka-business partner po natin, yung mga mentors natin. Diba? Kaya dapat nakikinig ka kasi sila nga yung mga nauna eh. Doesn't matter kung meron kang profession. Yes, we respect you po. Diba kung ano man ang tinapos mo, we respect you. Pero since nasa business ka at bago ka pa lang sa business natin, since hindi mo pa alam, no, yung gagawin natin, kailangan mo talagang makikinig sa upline mo or sa taong nag-share sa yung business na to kasi sila yung nauna. Okay, doesn't matter kung anong age, di ba? Mas matanda o mas bata yung upline mo or kaysa sa'yo, no? Kailangan mong pakinggan. Kasi nga, business partner mo yan, katulong mo yan to grow your business. Okay? Pero you are the boss in your own business. Yung tipong, ikaw ang magdidikta. No? Kung kailan ka gigising. Di ba? Maganda ba yun? Kasi
andito ka na eh, kumikita na yung business mo eh. At the same time, you control your time. Oh, kung kaya anong oras ka for this time ba? O ito yung gagawin mo? O ito mamaya, gatong oras. Ang time naman ito is family time. Pwede mo siyang i-declare, no? Pwede mo i-declare yung this day na holiday. O, di ba? Kaya mong i-declare, this day is holiday. Kasi bakit? O yung boss, hawak ng oras mo. Best feature. Yun yung gusto natin, tama? O, ano pa? Sige. O, sa mga best picture. Yan. Ito na, yung sinasabi kayo sa comment section, magkaroon ng financial freedom. Sarap ba yun sa mga nandito? Oo naman, yung gusto natin yan. Kaya ka nga nagtatrabaho eh, para ma-achieve, no? Yung mga expenses, no? Hindi ka problema. Diba? Best future, financial freedom. Sabi ko nga kanina, eh, mabili mo yung gusto mo, mabili mo yung gusto ng family mo, diba? Na hindi mo tinitingnan yung presyo, diba? Kasi nga, yun po yung isa sa mga ibibigay sa iyo. Diba? Na proven na po talaga na binibigay. Diba? Sa akin pa lang. O, yung tipong meron kang financial freedom, sabi ko nga, pwede mo mabili yung gusto mong car. O, for what? Para saan ba kapag ka nagkaroon ka ng car? Sige nga, o, tatanungin muna natin yung mga business partner natin para hindi sila antukin, no? Para sa'yo. Ano ba yung gamit kapag meron kang car? Sige nga. O, comment down below. O, kapag meron kang car, saan mo siya gagamitin? Para saan? O, travel? O, saan pa? Sige, comment kayo. Saan mo siya gagamitin? Kaya nga, sa business, yes, kasama din. O, sa family, family bonding. Sobrang dami po ang pwede mong magawa kapag meron kang own car. At the same time, kumbaga, ano ka, hindi kayong tipong, alam mo yun, alam ko, na-experience mo rin to kasi ako mismo, experience ko to eh. Yung tipong, walang kotse, kaya pipila ka sa mahabang pilahan ng, ng sakayan, ng news terminal, sa jeep, sa bus, di ba? Tapos, siksikan pa, di ba? Tapos, iba-iba pa yung amoy. Meron ba naka-experience dito? O ako lang? Uh, pag ako lang, nako, aalis na ako dito. Hindi nga, oh. Imposible hindi mo nasubukan yun. Oh, yung tipong makikipagpilahan ka, makikipaghabulan ka dun sa sa kaya ng ng jeep, ng ng bus, lalo na kapag um, umuulan, mainit. Oh, diba? Helicopter daw yung gamit ni Coach Jeff. Wow. Diba? Wala. Wala tayo na experience yung ganun. Diba? Pero kapag meron kang sariling car, diba? Convenient. Diba? Anytime, pwede kang, kumbaga, pagka late ka na, hindi mo na kailangan pang pipila kasi meron kang own car. Diba? Kapag mainit, hindi ka mainitan kasi bakit? Merong aircon yung car. Kapag umuulan, hindi ka mauulanan kasi bakit? Meron kang car, may sisilungan ka. Tama ba? Sobrang convenient. Diba? Kasi kaya ako na ikwento guys. Kasi yung iba, sinasabi na, ay, hindi ko kailangan yan, kotse na, hindi ko kailangan ng kotse. Diba? Pero kapag ikaw, financially free ka, meron kang choice. Diba? Meron kang choice. Hindi ko naman sinasabi na maging maarte, no? Na huwag na mag-commute. Diba? Hindi ko naman sinasabi na yun. Pero meron kang choice. Kasi bakit financially free ka? Pwede pag ang choice mo, kung gusto mo maggamit ng car, meron kang car na gagamitin. Diba? Pero kung gusto mong mag-commute, nga, tamad ka magkaroon ng, mag-drive, pwede ka mag-commute, may choice ka. Diba? Ang mahirap kasi, yung wala kang choice. Kaya kailangan mong mag-commute kasi wala kang choice. Kailangan mong pumila, kailangan mong magising ng umaga para makapila, para mauna sa pilahan. Kasi kapag ka na-late ka, mahaba na yung pila. Nagigets ba yung point ko? So, kapag ka financially free ka, meron kang choice. Oh, ito pa, yung dream house mo, dream mansion mo. Kasi ba dito may dream house, dream mansion? O, lahat tayo gusto niyan, magkaroon ng sariling bahay. Kaya ka nga nag-work hard sa ibang bansa. Kasi bakit? Gusto mo magkaroon ng sariling bahay. Diba? Sabi pa ng isa, kahit maliit lang, hindi. Yung best future na ibigay sa inyo ng tao ilibig, malaki po, mansyon po ang pwedeng ibigay po sa inyo, ang kaya pong ibigay sa inyo. Kasi proven na po sa amin, sa family ko. Sino ba naman kami before? Di naman kami mayaman.
Pero binigay po itong business ito, binigay po sa amin. Pero ngayon po, sa Taytay, yan. Sino man taga Taytay, Rizal dyan? Diba? Doon po tinatayo yung aming mansion. Actually, naipatayo na po siya, dinadagdagan na lang po siya ng floor. O, diba? Sige pa naman kami before. Diba? Hindi namin kaya na magkaroon magpagawa ng ganun. Diba? Pero dahil dito sa business na to, nagawa po. Proven. Kayang gawin. Diba? So, alam ko, kaya mo din. Isa po sa mga best picture, yun po yung ibibigay sa iyo. Sa ayaw at sa gusto mo, basta ginagawa mo yung business natin, ibibigay at ibibigay sa iyo. Maganda ba yun? Gusto mo ba yun? Comment nga kayo dyan ng yes. Okay ng yes. Diba? O, sabi ni partner Jana, gusto ko lang yung mansyon at ng sasakyan. O, diba? Gusto natin yung lahat. Maiba kasi, kailangan baguhin mo na yung naiisip mo before na hindi ko kailangan yan. Hindi, kailangan mo talaga. Kailangan mo talaga yan. Para sa'yo. Diba? Para sa family mo. Diba? Kung ngayon, di mo kailangan, ang tanong, yung family mo. O, diba? Anak mo. Yung nanay mo, yung tatay mo. Tumatanda na. O, tapos gusto mo pipila pa sa ano, di ba? Pipila pa sa ano para mag-commute, di ba? O, pero pag meron kang sasakyan, o, happy ang travel ng iyong family. Ikaw mismo, happy din ang travel. Di ba? So, yun yung gusto na. Yes or yes? O, di ba? O, ano pa? Next. Yan, wow. Sabi ng isang wow. Oh, sino yung gusto ganito? Nakahiga sa kanyang sports car. Wow. Oh, best picture sa Tao Elevate ito sa ginagawa natin, sa business natin, sa community natin is to retire young and rich. Sino ba dito gusto to retire young and rich? Ha? Bata na mayaman. Oh, sino ba dito gusto nun? Oh, ang active ni Coach Jeff sa comment section, talagang ano na, payaman talaga yung ganyan eh. Oh, di ba? To retire young and rich. Sabi nung isa, paano po ako? Hindi na ako young. Young ka pa din. Sabi nga, di ba, age doesn't matter. Oh. It does matter sa'yo kapag ka inisip mo. Dapat, ang nasa isip mo, forever young. Ah, forever young ka dapat. O, kung ilang taon ka man na, 30, 40, 50, 60, okay lang yun. Forever young ka. Di ba? Oh, natawa kayo ha. Siguro nasa middle na kayo. Ha? O, di ba? Dapat nasa isip natin, forever young. O, kagandahan ng retire young and rich na kung saan. Di ba? Pa-travel na lang. Di ba? Yung tipong meron kang sariling sasakyan, meron ka pang sariling jet. Oh, sariling helicopter daw. Oh, di ba? Sobrang sarap sa feeling yung ganun. Akala kasi natin, hindi natin kaya kasi nilimitahan natin sarili natin. May iba kasi nagsabi, ganito lang ako. Di ba? Pero dito sa business sa sinalihan mo, di ba? Unlimited. Di ba? Dapat, kumbaga, tinayo tong company natin para aalis sa isipan natin na hindi natin kaya. Kaya mo eh, may nakagawa nga eh. Nakikilala nyo yung ano? Kilala nyo ba yung mayaman na ah, putol ang kamay, putol ang paa? Diba? Pero mayaman siya, sobrang yaman niya. Kaya niyang gawin lahat. Nakakapagsulat. Walang kamay yun, ha? Nakakapagsulat. Ha? Kilala nyo ba yun? Oh. Comment nga kung sino nakakakilala. Sige nga, comment kung sino nakakilala doon. Oh, ha? Oh, sino? Mali. Walang kilala doon. Oh, si Nick. Di ba? Si Nick. Kilala niyo si Nick? Nick Vujicic. Tama ba yung aking pronounce sa kanyang ibang lahi kasi yun siya eh. Oh, ha? Di ba? Oh, patay, sorry. Putol. Oh, putol ang kamay, putol ang paa. Di ba? Pero, kayang, kayang tumakbo, kayang magsulat, oh, kayang mag-toothbrush. Oh,
Sabi ng isa, paano kaya nang maglakad? Parang, syempre, mayaman siya. Bumili siya ng high-tech na ano, na robot, no, para makalakad siya, tawa kayo dyan, ah. O, di ba? Siya nga, kaya yumaman. Ikaw pa kaya. Oh, kaya mo din. So, yun yung best feature. Balik tayo sa topic. Yun po yung best feature mo, sa business natin. Solitarian and rich. Magawa mo lahat ng gusto mo. Kaya naman talaga kasi ibigay, wag mo lang limitahan sarili mo. Makapag-travel. Kung dati sa Pilipinas lang yung, hindi mo, sa Pilipinas na, hindi mo pa maikot-ikot no? O, di mo pa ma-travel lahat ng lugar sa Pilipinas eh. Pero dito kaya pong ibigay. Makapag-travel ka abroad. Ibang bansa. Punta ka na ibang bansa para hindi para magtrabaho, kundi para mag-enjoy, para mag-travel. Ma-experience mo yung pagiging turista, o di ba? Sa ibang bansa. Di ba? Tapos, ang good news pa nun, kasama mo yung family. Gusto mo ba yun? Sino gusto nun? Type ng yes. Type yes. Para mak-claim mo yan, na makakita ka din. Di ba? Best picture. Okay? Maganda ba yun? Yan. Yes daw. Ang dami nag-yes. O, di ba? Gusto natin yan. Ayan. O, di ba? Yun po yung best na proven, no? Na may nakagawa, may nakakuha, na i-experience yung ganung buhay, no? Yun po yung best feature na kayang ibigay sa iyo ng business natin. Okay? Pero, meron pa tayong isang topic. Ano ba yung worst feature? Yan, ready na ba kayo? Ayan, ready na ba kayo malaman? Ito na yung reality. Baka kasi sabihin nyo, binobola ko kayo eh. Hindi po. Totoo po yung mga sinabi ko. Yun talaga yung ibigay sa'yo. Pero pag-usapan natin, ano ba yung worst feature? Ano ba tong worst feature na to? Pwede bang yung best feature na lang? Diba? Yung worst feature, baka nandito ka pa. Baka nandito ka pa at hindi mo nakikita yung best feature. Para makatawid ka, pag-usapan natin. Okay? Worst feature. Oh, sabi nung nagtatrabaho, I'm tired. Pagod na daw siya. Saan? Kasi bakit? Ay, nire-respeto ko po yung mga empleyado. Hindi po ako against sa employment, sa loop. Kasi yan po yung nakapag-provide din sa family at sa needs. Sa loop po. Pero, based on my observation and experience, no? Yung tipong nagtatrabaho ka lang just to survive. Sino ba naka-experience ng ganun? Ha? Sino ba yung naka-experience? Alam ko, ikaw mismo, nandiyan ka sa abroad. Diba? Grabe na yung trabaho mo. Pero pang survive lang eh. Kasi bakit? Kasi kung meron ka ng malaking ipon, dapat nasa Pilipinas ka na. Dapat kasama mo na yung family mo. Tama? Pero kailangan mo dyan kasi kailangan magtrabaho. Diba? Para maka-survive ng needs, no? Ng family. Oh, yun din yung mga nandito sa Pilipinas, no? Na nag-work, no? Oh, mga nag-work dito. Grabe na, doble, triple na yung kanyang part-time work, no? Yung kanyang job. Pero bakit ganun pa rin? Diba? Work just to survive. Okay? Itong verse teacher, dalawa pong klase ito. Okay? Sa business natin pinag-uusapan na. Dalawang klase ng attitude. Okay? Dalawang klase ng attitude. Kung bakit hindi niya nakukuha yung best picture dito sa business natin. Yung mga nagtitake notes, pwede nyo rin itong i-take note. Okay? Yung unang klase ng attitude na kaya hindi nagiging successful, no, sa business natin or nasa worst future pa din. Yung tipong paulit-ulit ang nangyayari, work to survive, work to survive. Kasi ang attitude niya ganito. Nasira na siya ng business. Nasira na siya ng Tao Elevate. Nasira na siya ng business natin. Nakaka-attend na ng mga trainings, ng mga realization, no? Nakaka-attend na ng mga Zoom, no? Ng trainings natin. Diba? Pero hindi sumali, na chipwera. Yung tipong nabuhayan na sana yung kanyang
pangarap, pero nakinig sa ibang tao. Hindi mo kaya yan, mahirap yan. Di ba? Nakinig sa ibang tao na sila lang yung mayaman dyan. Nakinig sa mga negativity na wala, ano lang yan, fake lang yan, lokohan yan, hindi totoo yan. Kaya, hindi siya tumuloy. Hindi siya nag-take ng risk. Worst future. Hindi niya makukuha kung ano yung mga binibigay ng company natin, ng business natin. Yung mga quit, yung mga nakita, yung kanina, yung mga pinakita ko kanina ng best future. Hindi niya makukuha yun. Kung ano yung result na pwedeng makuha sa company natin, hindi niya makukuha yun. Kasi bakit? Hindi siya nag-try. Hindi siya nag-take ng risk. Worst future. Diba? Dito, work, 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 work. Mamaya, mas mauunawaan nyo yung ibig sabihin ng ganun. Yung paulit-ulit na lang. Kasi panigurado ikaw na iisip mo din yan, na-realize mo din yan na parang paulit-ulit lang nangyayari sa akin na mamaya mas maunawaan. So, yun yung una. Yun yung unang attitude. Yung tipong, ano na, nakapakinig na, no, ng mga trainings natin, nabuhayan na yung pangarap, diba? Nakaka-attend na, pero nakinig pa sa iba at hindi siya nag-take ng risk, hindi siya sumali. First picture. O, pangalawa. O, pangalawang attitude. Kung bakit nasa worst picture pa din hanggang ngayon. Kung bakit hindi nakukuha yung best picture na pinakita ko kanina. Yung tipong, yun na, katulad ng ganon, na nasira na ng opportunity, di ba? Nandito na, nabukayan na yung pangarap niya, di ba? Hindi nga siya nakinig sa sinasabi ng iba, di ba? Nag-join siya, nag-take siya ng risk, no? Nag-join na siya, di ba? Yung mga member na sa community natin, sa business natin, di ba? VIP, VIP pa ang kinuha, di ba? Oh. Pero, nag-quit. May iba din siguro, nakinig din sa iba. O kaya naman, hindi, ongoing siya sa process, pero nag-stop siya, no? Ongoing the process, nag-quit siya. Diba? Member na, pero nag-quit pa. First picture, balik na naman ulit sa ganun. Kasi bakit? Nag-quit eh. Yun po yung dalawang ugali, no? ng isang tao na nandito na sa business natin. Nakita na yung business natin, pero hindi nag-take ng risk or nag-quit. Naunawaan nyo guys. Worst picture. Babalik na naman ulit sa paulit-ulit na cycle. Ano ba yung paulit na cycle? Sige, pag-uusapan natin yun. Okay? Ayan. Oh, worst picture. Siyempre, wala kang business eh. Oh, siyempre, ano kailangan mong gawin para makasurvive? Mag-work. Tama ba? Meron akong tanong guys. Meron na ba kayong meron na ba kayong nakita or napanood or na-experience mismo, no? Na nagtrabaho, di ba? Tapos yumaman. Yung work talaga ha, na meron kang boss, empleyado. Yung yumaman, pag sinabing yumaman, financially free ka, kahit hindi ka magtrabaho, may income na pumapasok. Hindi pong seven figure lagi yung income mo, kahit na hindi pong malaano ka na, malahit, yung C family, no? Henry C family, no? Kaya naman, sila Ramon Ang, no? Ganun. Di ba? Oh. Yung mga binanggit kong pangalan, ay mga businesses yun eh. O, sige nga, nagtrabaho. Sabihin natin na wala, pero um, may mga napunda. Even yung mga, ano natin, mga kabayan natin, no? Don't get me wrong, no? Sa akin, ano, OFW, tagal na sa abroad, di ba? May yumaman ba? Sige nga, kayo po yung magsagot. Sige nga, ayun yung tanong ko. OFW, ang tagal ng OFW, meron po bang yumaman? Yan tanong ko. Sige, kayo ang sumagot. Sige nga, meron na ba kayong alam na OFW, yumaman? Ang tagal na sa abroad, yumaman? O kaya naman, isang kontrata lang, yumaman? O, kayo ang magano, kayo ang sumagot. O, sabi, wala daw. O, wala daw, sabi ni Coach Will. Sige, tanong ko po yun, kayo ang sasagot. O, sino pa? Pwede kayo sumagot. Sabi ni Coach Gwen, wala. Coach Marta, wala. Ah. Oh, ito naman another question. Sa pagnenegosyo, meron na ba kayo nabalitaan, napanood sa TV, o ikaw mismo nakasaksi na meron siyang negosyo, yumaman siya? Comment down below.
Meron na ba kayo? Kahit hindi dito sa business natin, ano muna natin, kahit sa labas. Meron siyang own business. Oh, sige nga, meron siyang own business. Yung mama, meron ba? Sige nga, comment down below. Oh, sige, comment lang kayo. Free kayo mag-comment, guys. Oh, ang dami nagsasabi, yes. Yes daw, madami. Business, yes, yes, yes. Oh, dito, ang dami nag-yes. Oh, pero kayo sa tanong ko, wala, di ba? Oh. Kung, kung yung tanong ko kanina, no, na sa pagbe-business, no? Sa pagbe-business, maraming yung mayaman, maraming nagiging successful. Di ba? Bakit hindi mo siya gawin? Kasi kung nga nagsabi, nag-work ka ilang ilang taon na sa work mo, pero wala pa din. May mali, no? Sa business, maraming mayaman, di ba? Pero bakit hindi natin ginagawa? That's why na-build yung Tao Elevate. Kasi yun po yung gusto natin. Kahit na sa maliit na puhunan, kayang maging successful. Di ba? Oh. Business, sa trabaho, sabi natin matagal ka, meron kang naiipon ka paano, may napundar ka, pero panigurado pag umatang emergency, wala na naman yan. Ubus, wipe out. Pero pag meron kang business, no, na nagbibigay sa'yo ng um, income, ipon, diba? Tapos meron pang leverage sa business mo. Hindi po kahit na natulog ka, may pumapasok pa din na income. Yun yung gusto natin. Marami talaga yung mayaman sa ganun. Tama ba? Oh, yun yung tanong ko. Kaya kailangan magkakaroon ka rin talaga ng business. Kaya yung iba na nandito pa rin sa worst future kasi ini-achieve pwera. Ayaw mahirapan. Mahirap nga din na wala kang ano na nandito ka eh. Di ba? Sabi, mahirap yumaman, mas mahirap naging mahirap. Tama ba? Oh. So ngayon, balik tayo sa topic. Worst future. Yung tipong, alam mo yun, ano, leaving, umalis. Ang worst nito kasi bakit? Kailangan mong umalis, syempre, para magtrabaho. Maraming work sa Pinas, sobrang dami. Yung mga common na lang, magbigay ako, construction worker, sa guard, sa pagiging jeepney driver, taxi driver, or even professional na trabaho. Kailangan pa rin umalis kasi hindi ka naman pwede magtrabaho sa bahay, di ba? Doktor, lawyer, kailangan pa din. Malaki-laki ang sahod niyan, di ba? Pero kailangan pa rin magtrabaho. Kailangan mong magpaka-stress, di ba? So, sa doktor, di ba? Kailangan mong sumagip ng buhay, di ba? Para magkumita ka ng pera. What if hindi mo nasagip, di ba? May stress ka. Meron kang remorse, di ba? Pansisisi, di ba? O, tama ba? Umalis, leaving. Lalo na yung mga nasa abroad, di ba? Work abroad, di ba? Panigurado. Ang worst din yan, ang worst ng future. Kasi bakit kahit ayaw umalis, kailangan mong umalis para sa kanila. Tama ba? Kahit ayaw mong mag-ibang bansa, pero kailangan. Kasi doon ka nakakita ng opportunity na medyo malaki ang income. Kasi sa Pinas, alam mo yun, pag di ka, ang taas ang qualification. Tama ba? Sa Pinas, pag nag-work ka, ang taas ng qualification. Kailangan maganda, guwapo, sexy, macho, diba? Nakapagtapos ng pinag-aralan. O, paano naman yung mga hindi nakapagtapos? Paano naman yung hindi nakatapos? Paano naman yung hindi macho? Paano kaming mga chubs lang? Paano naman kaming mga cute lang? Di ba? Paano naman tayo? O, kaya tayo qualified. Kaya yung iba, nag-abroad na lang. Doon, wala daw pleasing personality. Di ba? Ang worst. Yung pag-alis. Yung pag-alis talaga, hindi kung kahit yung anak mo, di ba, gusto kang makasama, kaso kailangan mo umalis kasi kailangan mo magtrabaho. Pinas man yan, abroad.
panigurado kung ikaw may anak ka. Sino may mga anak dito? May mga anak. Sige nga. Oh. Sino may mga anak? Type ng 1 yung may mga anak. Type ng 2 yung wala. Oh. Sige daw. Type ng, si partner Soraya, meron daw siyang anak. Oh. Si parts Gwen, parts Leonie. Oh, si parts Marian, meron daw siyang anak. Dami palang may mga anak dito. Diba? Hindi na nadagdagan kasi nasa abroad. Joke lang. Oh. Diba? Alam may mga anak dito. Diba? Oh. Kasi bakit? Bakit ko natanong? Kasi panigurado, syempre, since may mga anak kayo, gusto niyan is, alam mo yun, gusto niyan makasama ka. Tama ba? Tulad nitong nasa picture na to. Tingnan mo yung nasa picture na to. Itong mami, paalis na ng Pinas, diba? Kasi kailangan na mag-abroad. Oh. Ang ginawa, nung anak niya, pinipigilan siya. Nakakalungkot tong makita. Na ikaw mismo, na-experience mo to. Nakakalungkot na makita to. Diba? Kasi since kailangan mong umalis, syempre, may pipigil dyan. Sa either asawa mo, o kaya naman pamilya mo. Ang pinakamasakit, yung anak mo, pipigilan ka. Kasi bakit? Gusto ka niyang makasama. Gusto ka niyang makasama. Tama ba? May iba nga dyan, sino ba dito aminado? May iba dyan, umalis, no? Ng ibang bansa. Pero tulog yung kanyang anak. Oh, tulog yung kanyang anak. Umalis. Kasi sa mga di nakakalam, aking mother din po ay OFW before. Umalis siya, tulog kaming lahat para di namin siya pigilan. Para hindi namin siya pigilan sa pag-alis niya. Diba? No choice. Ikaw, kahit ayaw mong umalis, no choice ka din. Kasi nga, kailangan. Sayang. Pinagpaguran mo mag-apply, di ba? Oh. So, sobrang nakakalungkot yung ganun. Ang worst, no? Ang worst ng future kung ganun lang. Tama ba? O ano pa yung next? Yan. Sa mga worst future, work dito, work doon, work dyan, work kahit sa ang sulok ng mundo. Di ba? But still, anong nakuha mo? Anong naipon mo? Pagod, eye bags. No? Kasi bakit, paano ko nasabi, yung sahod, yung sweldo, pambayad ng bills, pambili ng needs, at the same time, pangpadala sa family. Diba? Ang nakakalungkot nun, kahit napagod ka, kahit na may sakit ka, kailangan magtrabaho kasi kung hindi ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Sabi dito, trabaho ng trabaho, pero yung income, still the same. May iba pa nga nagkwento na dalawa silang magkasama. Ikaw sobrang sipag sa trabaho, pero yung kasama mo, tatamad-tamad. Pagdating ng sahuran, parehas kayo ng sahod. Tama ba? May ganun ba? May naka-experience ba dito? Ikaw ang gumawa ng lahat, pero parehas kayo ng sahod ng kasama mo kahit di siya nagtrabaho, katulad ng ginawa ko. Diba? Lalo na sa mga nandito sa Pilipinas, no? Yung mga nandito, yung mga common na work, no? Huwag na natin pahabain pa yung mga construction worker, no? Yung mga ganun. Sa arawan, yung mga magkano na ba ang minimum na yun? Diba? I think 600, 700, 800, no? Kahit 1,000 pa. Wala naman siguro 1,000, no? O kahit 700, 800 na minimum a day. Maliit. Kasi bakit? Yung bilihin, malaki. Diba? Before, uh, 100 mo, marami ka na mabibili. Ngayon, mabarayahan lang, ubus na. Yung 1,000 mo, marami na bibili niya. Nagulat nga ako, nag-grocery ako eh. O, 1,000 pesos ko, tatlong piraso lang nabili ko. Di ba? Kasi mataas, merong inflation rate, pero yung income, yung sahod, hindi tumataas. Kaya yung iba napipilitan mag-abroad. Tama ba, mga business partners natin dyan? Kaya kayo napipilitan mag-abroad kasi ganun. Diba? Dito masisi kasi nga, ganun talaga eh. Correct? Hindi mo pwedeng sisihin yung iba. Hindi mo sisihin yung gobyerno. Ang kailangan mo, dagdagan yung source of income mo para magtugma doon sa gusto mong mabili or what. Tama ba? So, ang worst ng future, hindi kung trabaho ka ng trabaho ng trabaho.
Bawal kang malate kasi pag na-late ka, bawas sahod. Di ba? Sa mga, ano dyan, everyday pumapasok sa work. No? Pag na-late ka, kaltas. Di ba? Pag absent ka, mas lalong malaki ang bawas. Di ba? Kasi absent ka eh. Hindi ka pwedeng mag-absent, hindi ka pwedeng malate. Kahit may sakit ka, kailangan magtrabaho. Kahit may sakit ka, yung mga business partner natin sa abroad, no? Yung tipong kahit magpapahinga ka na lang, no? Kahit magpapahinga ka na lang, gigisingin ka pa ng amo para magtimpla ng tsaa, ng kape. Diba? Sino bang relate dyan? Oh, si partner Leonie, oh, nagiinom ng kape. Grace ba yan, coach? Diba? Hindi daw Grace kasi walang Grace doon. Oh, tsaa. Tsaa pa lang iniinom niya. Diba? Oh, kahit na, alam mo yun, pagod ka, gusto mo na magpahinga, pero kailangan mong sumunod, di ba? Kasi trabaho mo yun eh. Pwede ba na magtrabaho ka sa ibang bansa, upo-upo ka lang? Hindi pwede, hindi bibigay sa'yo sahod mo. Tama ba? O ano pa? Next na tayo. Yan. Sabi dito, oh, worst picture. You can't enjoy your own life if you have a boss. Tama, no? Hindi mo may enjoy yung sarili mong life ngayon. Kasi meron kang boss eh. Tama ba? May gusto kang gawin, pero di mo pwedeng gawin. Meron nga ako nakausap sa mga business partner ko. Gusto niya magpadala ng products no, sa abroad. Kaso nga lang, ayaw ng amo niya, bawal daw, wala siyang magawa. Kailangan niyang sumunod. Kahit gusto niya sana masubukan yung products natin. Gusto niyang mainom yung Grace, yung pinakamasarap na kape natin, yung Grace Coffee. Diba? Pero hindi pwede. Diba? Wala siyang magawa. Kasi boss niya yung amo niya eh. Tama ba? Oh. Ano pa? You can't enjoy your own life if you have a boss. Yung tipong sabi ko nga kanina, ay, kailangan mo na lang magpahinga, diba? Kailangan mo na lang mag-beauty rest, no? Kahit may sakit ka, wala na nga mag-aalaga sa'yo, pag inutusan ka pa, kailangan mong sundin. Kasi nga, boss mo siya, amo mo siya. Meron din, yung mga nag-work sa Pilipinas, di ba? Kahit gusto mo magpahinga, di ba? Tipong gigising ka ng maaga kasi bawal kang malate. Pag na-late ka, kaltas na ang sahod. Di ba? Pag mabsent ka naman, sobrang laki ng kaltas. Di ba? So, ang worst, naunawaan guys. Di ba? O ano pa? O ito, yan. Maraming ganito. Patingin nga ng mga itsura. Oh, di ba? Ang worst ng picture. Yung tipong umalis ka ng Pilipinas, di ba? Baby skin ka pa, di ba? Glass skin ka pa. Ngayon, oh, ano na nangyayari? Di ba? Although sabi nga, pag may wrinkles ka daw, isa daw yun sa sign, no? Na ikaw daw ay laging nakasmile, okay naman. Dalawa eh, dalawang kasabihan eh. Nakasmile daw ba o laging malungkot? Oh, di ba? O kaya naman, stress. Mabilis sumanda pag stress. Kaya naman, ang pinaka-exact na meaning po na kung bakit ito nalagay dito, worst future, getting older, is because tumagal na sa abroad, tumagal na sa trabaho. But still, ganun pa din. Diba? Paikot-ikot na. Diba? Mamaya, i-explain ko pa sa inyo. Worst picture, getting older. Yung tipong, itong pinakamasakit, no? Siguro, nakikita nyo na rin yung mga balita, no, na ganito. Yung tipong, umalis ka, tumagal ka sa abroad, diba, umalis ka, yung anak mo, bata pa, tapos, nakikita mo lang, no, sa picture siya lumalaki. Hindi mo nakikita mismo ikaw personal, no? Personal ng mga mata mo, na lumaki siya at nakasama mo siya. Yung iba, no? Kasi marami siguro, no, na nakapanood. Yung mga, or na-experience mismo, no? Na hindi na siya nakilala ng kanyang anak. Ang tawag sa kanya ate, tita, hindi na mama. Kasi tumagal sa abroad eh. Diba? Hindi na nakilala. May ganun kasi ako napanood. Hindi na mama ang tawag.
Atin na. O kaya naman, pinakita ko doon na hindi lumalapit yung anak kasi hindi siya kilala. Umalis siya, sobrang baby pa. Pagbalik niya, 'di ba? Malaki na. Hindi siya kilala. Natatakot sa kanya kasi hindi siya kilala. Yun yung pinaka-worst. Tama ba? Na-imagine nyo ba yung ganun? Ang worst ng future. Correct. Pinaka-worst pa is yung sa abroad, no? Sa ibang bansa na siya nawalan ng buhay. Kasi alam nyo rin to guys yung mga OFW natin na partners. Kapag sabi nga, di mo may kasabihan, kapag ikaw daw ay nag-abroad, yung dalawang paa mo daw ay parang nasa kukay na. Tama ba? Yung mga partners natin dyan. Kapag ikaw daw ay nag-abroad, yung dalawang paa ay nasa hukay na kasi bakit? Hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan mo dyan, yung pwede mangyari. Kahit na marami ka na nakikita sa balita na malulupit ang amo, masama ang ugali, di ba? May mga uh, kinikitin na nawawala ng buhay, di ba? Pero lakas pa rin ang loob mo na pumunta dyan. Kasi bakit kailangan eh? May opportunity kang nakita kaya ka pumunta. Tama ba? Ang worst ng future. Diba? Next. Isa pa. Yan. Worst future. Yan. Mag-retire. Diba? Kasi bakit? Diba? Retire. No savings. Kasi bakit? Tanda na. Siyempre, ang work may age limit lang. Sa pag-abroad ba? Sige, comment kayo guys. Sa pag-abroad, ilan ba yung age limit na kailangan doon ka lang tapos uuwi ka na ng Pinas? Yung age na kailangan mo na mag-stop pag-work sa abroad kapag na-achieve mo na yung uh, age na yon. Sige, ilan? Sabi ni Coach kasi 46, Marian 45 to 50. Diba? 45 to 50. Sabi natin 50 years old na lang. What if 49 ka na tapos wala ka pang savings? Anong gagawin mo? Ha? Sige, sagot kayo guys. Hindi muna ako dito. Sagot kayo. Sagot kayo sa tanong ko. What if 49 ka na, tapos wala ka pang naipon? Anong gagawin mo? Pagka nag-50 ka, kailangan mo nang umuwi. Sinabihan ka na ng amo mo. Um, kailangan mo nang mag-ready kapag nag-50 ka kasi pauuwiin na kita. Ngayon, ano ang gagawin mo? Ayan. Extend ka lang, no choice, sabi si Coach Jana. Hindi nga daw eh. Pag 50 na nga daw, sabi ng amo, kailangan na daw umuwi. Kukuha na daw siya ng mas bata. Paano na yun? Sabi ni Coach Christine, uwi na lang daw kasama ang family ko. Siyempre po, maghanap ulit ng trabaho. Uwi na lang daw kasama ang family. Sabi ko nga, wala pang ipon, anong gagawin? Hanap ulit ng trabaho, sabi ni Coach Lawrence. Di ba? Maghanap ulit ng trabaho. Siyempre, pag sa Pilipinas ka na, kung may age limit sa abroad, may age limit din ang paghahanap ng work dito. Tama ba? Meron nga nakapaskil dyan eh. Kailangan daw bata, maganda, sexy. Ano pa? Diba? May mga requirements. What if hindi mo na-achieve yung requirements na yun? Ano nga ang gagawin mo? Sabi ni Coach Gwen, mag-business. Mag-business ka lang din naman pag uwi mo. Bakit hindi yung paggawin ngayon na bata pa? No, may lakas pa. Diba? May work ka pa. Bakit hindi mo? Oh, diba? Sabi ni Coach, habang bata pa, focus mo na sa business. Tama. Diba? Kasi marami. Ang worst ng future, yung tipong tumanda na sa work, pero wala pa rin naipon. Kailangan nang umuwi. Doon pa lang sa nag-iisip ng paraan. Diba? Wala na. Diba? Kaya nga buti na lang.
Yun lang talaga, nandito na kayo ngayon. Diba? Nakita mo na siya habang nandyan ka pa. May work ka pa. Kasi pag uwi ng Pilipinas, at least mag-business ka. Tama ba? Oh. Ganun talaga. Minsan kahit na kaya mo pa magtrabaho, kaya pa ng katawan. Pero kailangan ka ng alisin sa trabaho kasi nga hanap ng mas bata sa'yo. Diba? May mga ganun. Bigyan ka na lang ng ano, kahit magaling ka sa isang company, kaya sa boss mo, bigyan ka na lang ng 100,000. Bigyan ka ng ano, diba? Pera para makahire na sila ng panibago. Ang tanong, hanggang kailan yun? Nabubuhay tayo. Habang nabubuhay tayo, tuloy-tuloy ang expenses. Diba? Kahit nga wala ka na sa mundo ko, may expenses ka pa din. Tama ba? Ang worst, no? Worst future talaga. Correct? O ano ba? Ito yung sinasabi ko kanina, guys, no? Na na-realize ko or based on my observation, okay? And sa lahat ng mga nakakasalamuha ko, ganito ang nangyayari. Sabi ko kanina, may profession ka man or empleyado ka man, it's okay, I respect you. Okay, wala dito ako against doon. Okay, may work ka man ngayon, nasa abroad ka man ngayon, sa Pilipinas ka, okay, I respect you po. Pero ito is based on my observation and na-realize ko. Okay? The employee life cycle. O, meron kang work. Kung anong work mo ngayon. Okay? Kung anong work mo ngayon. Yan yun. Nasa Pinas ka man, nasa abroad ka man. O, the employee life cycle. Meron kang trabaho. Siyempre, since meron kang trabaho, kailangan mong pumayod dyan. Kailangan mong kahit pagod ka, kailangan magtrabaho. Di ba? O, siyempre, since meron kang trabaho, siyempre, may sahod ka, may sweldo ka, di ba? O, may trabaho ka, sasahod ka. Tama? Ang tanong, pag sahod mo, saan punta? Sabi ng isa to the moon daw. Oh, may sahod ka, saan punta? Siyempre, padala. Padala sa family na naiiwan sa Pilipinas. O kaya naman may iba dyan. Diba, one day millionaire. Ay, sahod ko na. Bibili ako ng ganito. Biliin ko yung ganito. Biliin ko yung mga ganito. Ay, kailangan ko to. One day millionaire. Kaya naman, magtatawag ng mga kaibigan niya. Yung mga nandito sa Pilipinas, no? O, magtatawag ng kaibigan niya, pare, inom tayo, sahod day. O, may mga ganon, tama ba? One day millionaire. Pagkasahod, o, gastos na agad. Kasi may hawak na malaking pera eh. Kaya naman, sa mga heroes natin dyan, no, na mga OFW, padala ka agad. Kasi kailangan sa family pang provide para sa needs. Tama ba? Padala ka agad. O syempre, since napadala mo na, kaya naman one day millionaire ka, anong sunod? O, anong makukuha mo? Sige nga, o makukuha mo, syempre may babalik naman sa'yo. Resibo nga lang. Kaway-kaway naman dyan, yung may mga marami na bumalik sa kanya, no? Ilang resibo na ba ang naipon mo dyan? May iba iniipon, binibiglang pa eh, kala niya babalik sa kanya. O, di ba? Wala. Ang balik sa'yo, resibo. Kaya naman walang balik. Walang matitira. Tinatapon mo na kaagad. Sama daw ng loob ang naipon. Diba? Siyempre, since wala na, anong gagawin ulit? Siyempre, magtrabaho ulit. Diba? Kasi kailangan eh. Pag hindi ka nagtrabaho ngayon, wala kang, baka pauwiin ka ng amo mo. Kaya naman, pauwiin ka ng boss mo. Diba? Hindi ka nagtrabaho. Kailangan magtrabaho ulit. Siyempre, since nagtrabaho ka, within a month, meron ka na namang sahod. Diba? Pagkasahod mo, saan punta? Padala sa needs, padala sa family kasi kailangan bayadan. Mag-chat na yan sila. Mami, mama, daddy, ate, kuya, mama, kailangan ko ng ganito. Kailangan namin magbayad ng ganito. Bera na namin ng ganito. Syempre ikaw, since ang puso mo, di ba? Ang puso mo, syempre, kaya ka nagtrabaho para sa family, gets naman namin yan, gets natin yan, kaya ka nagtrabaho para may ma-provide ka sa family mo, padala. Ayan. Ang balik ano?
Wala. Ayod ulit, trabaho ulit. Diba? So, nagiging cycle. Trabaho, sasahod, padala. Walang natitira. Trabaho ulit, sasahod, padala. Ganun lang. Paikot-ikot lang, paulit-ulit lang. Kaya minsan, iisip mo sa sarili mo na, bakit ganyan? Bakit parang paulit-ulit na lang yung buhay ko? Bakit parang nakakapagod? Bakit parang ganito na lang? Bakit parang walang bago? Parang bakit ganito na lang lagi? Diyan na yan lalabas. Kasi ganito, tama naman talaga ang naiisip mo. Paulit-ulit na lang talaga. Diba? Tama no? Kahit minsan ikaw nagpadala, tapos yung napadalahan mo, minsan one day millionaire. Ay, nagpadala na si mama, nagpadala na si ate, nagpadala na si daddy. Oh, di ba? Sila naman one day millionaire, ikaw kailangan na magtrabaho na naman ulit para sumahod dahil iniisip mo sila. Wala namang masama doon kasi nga, kaya ka nga nagtrabaho para sa family. Pero syempre, kailangan mo din iisipin yung sarili mo. Di ba? Kailangan mong isipin yung sarili mo kasi for how many years ka din sa abroad but still, ikaw mismo nagsabi, ganun pa din. Di ba? Ganun pa din ang nangyayari. May pupundar ka? Yes. Pero ang tanong, yung savings mo para makauwi, nandyan na. Sabi natin, yes, nandyan na. Eh, what if magkaroon ng emergency? Siguradong, hindi naman po pwede na hindi magalaw yan pag nagkaroon ng emergency. Magagalaw at magagalaw. Diba? Kaya tumatagal ka sa abroad dahil doon. Diba? Work, sweldo, padala, sibo. Work, sweldo, padala, sibo. Ulit-ulit. Diba? Minsan ha, minsan, panigurado may mga makaka-relate. Minsan, kahit malaki na yung binigay mo, no? Malaki na yung binigay mo sa kanila, nahihirit pa dyan. Ma, daddy, ate, kulang pa. Kailangan ko pa ng ganito. Hmm. Sabi, pag emergency, utang daw. Eh, syempre, since may utang ka, anong gagawin mo dyan? Kailangan ba dapat ba takbuhan yan? Hindi eh, kailangan mong bayadan. Ang tanong, saan ka kukuha pang bayad mo? Diba? Eh, kailangan nga doon. Naunawaan. Yun po yung na-realize ko. No? Kaya hindi na ako naghanap pa ng work at ang full time ko na lang yung business. Diba? Ang worst eh, pag ulit na lang, 'di ba? Ang dumadagdag sa iyo, ang bumabalik sa iyo, alam mo kung ano? Edad. Kasi another extend na naman ulit, 'di ba? Edad talaga. Tama ba? Oh. Unti na lang yung naitatabi. Yung tipong ikaw lang nagtrabaho pero iba ang sumahod. Iba ang nagtrabaho pero sila ang sumahod. Kailangan, di ba? Kasi family nga. Pero sabi ko nga sa'yo, kailangan mong isipin yung sarili mo kasi hindi habang buhay, nandiyan ka sa kapatid. Hindi habang buhay, nandiyan ka sa work mo. Di ba? Darating ang time, aalis at aalis ka. Di ba? Kailangan ka ng alisin sa trabaho mo. Kapag wala kang pinagdag, wala talagang mangyayari. Kaya buti na lang, di ba? Pasalamatan mo yung nag-invite sa'yo sa business na to. Nag-share sa'yo ng opportunity kasi meron ka nang dinagdag. Diba? Kung dati, ganito yung cycle mo, ngayon na iba na nadagdagan na. Meron kang work, meron kang work, at dahil meron ka ng tao elevate, diba? Dinagdag mo siya, another source of income. Diba? Another source of income. Kasi sabi ko nga kanina, hindi mo pwedeng sisipin na, ay, tumaas na yung bilihin, tumaas na yung ganito, tumaas na yung ganito. Kung lahat na nagtataas, dapat pataasin mo din yung income. Tama? Kaya mo dinagdag yung tao elevate. Diba? Lahat may purpose. Kaya ka nandyan ngayon, kaya ka na. So ngayon, mayroon kang trabaho, mayroon ka ding negosyo, sabihin natin na yung sahod mo sa work mo, kaya dala mo sa family mo, hindi na masakit sa loob mo kasi bakit? Meron ka ng negosyo eh, na yung negosyo mo, nagpo-produce din ng income. Tama? Since nag-produce ng income, pag uwi mo sa Pilipinas, may makukuha ka, cheque. Yung mga nakita mo kaya din sa best picture. Yun yung sinasabi. Naunawaan ba? Naunawaan ba, guys? Kaya, alam mo yun, 2024 na nasa kalahati na tayo ng 2024. Diba? 6 months na. Bilis, no? Ano na lang, July.
August. O, bare months na. In 2 months, bare months na. May maririnig ka ng kanta ng mga pampasko. Diba? Ang tanong, sa Pasko, nandun ka pa din ba? O kasama mo na yung family? Diba? Sabi nga, 2024, mag-step naman tayo sa 2025. Ilang taon pa ba? Diba? Ang gugugulin mo bago ka umuwi. Good. O kaya naman, bago ka. Ano yun? Ma-achieve mo yung life, yung best life. Sabi nga dito, if you want to know how your future would look like, look at your present. Tingnan mo yung present. Diba? Kung gusto mo makita kung may mangyayari ba sa future mo. If you want to know how your future would look like, look at your present. Tingnan mo. May ginagawa ka ba na paraan para may mababago sa future mo? Or kung ano yung present mo ngayon, yun pa din ang ginagawa mo, the past years. Kung dati, problema mo pera, ngayong taon, problema mo pa rin naman eh. Diba? Problema mo pa din. Panigurado, since problema mo pa din yan, for the future, din na naman pagpasok ng 2025. Yes? Yun talaga eh. Sabi nga, pag wala kang dinadagdag, wala kang dinagdag sa ginagawa mo ngayon, yung ano, yung present mo ngayon, yun natin pa rin ang mangyayari in the past years. Diba? So ngayon, ikaw yung mamili. Kasi naniniwala naman ako na lahat na nangyayari sa buhay natin, merong purpose. Diba? Everything happens for a reason. Merong purpose. Diba? Kasi kung siguro hindi ka nandiyan ngayon sa abroad, siguro hindi sila na apply mo, di ba? Ng coach mo, ng mentor mo, ng opportunity. Buti na lang, di ba? Diba? Kaya meron ka pang chance. Meron kang chance mag-decide. Meron kang chance na mag-decide kung ano ba yung gusto mong maging future. Doon ba sa best future o doon sa worst future? Ikaw yung mamimili, di ba? Kasi kapag dito sa best future, mahaba-habang daanan yan. Mahaba-habang lalakarin yan. Mahaba-habang proseso. Pero yung dulo niya, yung magandang buhay na pinakita ko po kanina, yung dulo niya, makasama yung family, live for good, cheque, di ba? Time and financial freedom, nandyan. Pero mahaba-habang lalakarin, di ba? Pero along the way, no, may mga pwede kang matisod diyan, 'di ba? Dahil saan? Sa mga challenges, no? Na dumarating sa life natin. Pero kapag nagstay ka doon, kung saan ka natisod at umalis ka, tumigil ka, 'di ba? Di makukuha yung best life na sinasabi. Pero kung merong sagabal, merong problem, merong challenge na nakapagpatisod sa'yo, pero sabi nga, 'di ba? Fall 7 times, but stand up 8 times, no? Tumayo ka, diba? Tapos tuloy-tuloy mo yung daanan na yan, yung process na yan. Dudulo at dudulo. Dudulo at dudulo din, makukuha at makukuha din yung best picture. Kasi dito sa worst picture, pag dito yung pinili mo, ano lang yan, circle lang yan. Tulad ng pinakita ko kanina, paikot-ikot ka lang dyan na ma-experience mo. Paikot-ikot lang. Diba? Ngayon, ikaw yung mag-decide, guys. Comment po dyan sa comment section para claim mo na ba? I-claim mo na best picture ba? O worst picture?